At welcome po sa aking channel. Natatandaan niyo pa ba ako? Okay, kasi matagal tayong nawala na naman dahil binaha na naman ang ating mahal na probinsya ng Bulacan. Wala nang pag-asa yata talaga. Mga 2 weeks din yatang bumaha dito. So anyway, tsaka natin pag-usapan yun. Papakita ko naman sa inyo yung naisipan ko lang to, wala sa plano ko to na mag-propagate ng Thai basil. Wow, social. Herbs naman tayo ngayon. Isa lang pala, herb lang pala. Ayun. Parang ako yun ah. De joke lang. Pati yung aso, sabay ng sabay. Anyway, so yun nga. Nagkataon lang to na naisipan ko mag-propagate ng Thai basil. Kasi, I think, last week lang, linggo, nito lang nakaraang linggo, nagpunta kami sa isang Vietnamese resto. Wow! And then, nakita ko, syempre pag mga Vietnamese food, alam natin yan, mga pagkain nila fresh, sineserve yan fresh, lalo yung mga appetizer, ganyan, or kahit yung pinaka-main na main course, or yung pinaka-pagkain talaga doon, fresh yung mga gulay. Yung mapapasana all, fresh ka na lang. Hindi, joke lang. So, yun nga. So, actually, nung nakita ko yung appetizer na yun, actually, di ko alam na yung appetizer pala doon, so bago yung in-order yung pagkain. So, yun. Nagulat ako. Yung fresh pala talaga. Yung may toge yun, tsaka yung mga Thai basil, yung mga may stem na maliit. Pakita ko sa inyo yung picture. So, hindi ko man naisip na, na as iuwi yun. O kunin talaga at iuwi. Pero napansin ko lang kasi parang, yun nga, ang fresh nung Thai basil ko, parang nakaka-intriga siya. Tapos yung, sa tingin ko, sa una, kala mo siyang yung balbas pusa. Yun, pakita ko yung picture ko, meron ako. Parang balbas pusa siya, kasi yung balbas pusa, o cat's whiskers, madali lang siya i-propagate Pwede yung sa tubig, ganon, or cuttings, yung cuttings na, either sa tubig or sa lupa. Ayun, madali lang patubuin yan. So, habang tumatagal, nung kumakain kami, napapatingin ako dun sa basil Kung ano naiisip ko dun na kalokohan, sabi ko, parang interesting to. Tapos yung stem kasi niya, matigas. Yung katawan niya, kahit may igsi lang sila, matigas siya. Naisip ko, siguro tumutubo ito yung kahit sa cuttings lang. So, tapos na-imagine ko siya, maganda to siguro ilagay sa tubig So, kagaya nga nito. Ayan. Ayan. So, convince sa sarili ko hanggang patapos ako kumain na, mag-uwi kaya ako ng sanga nito. Madami yun. So, kahit siguro mga ilang piraso lang. So, pinili ko yung mga top cut. Ayan, yung mga tuktok. Meron din kasing part na yung mid cut or yung bandang gitna. Kaso sobrang igsi ng tangkay. Mabango siya actually Kasi yun talaga yung mga basil mabango. Bango niya kahit hindi mo siya hawakan or kaskasin yung dahon. So anyway, so naisip ko, piliin yung mga tuktok. So kumuha ako ng 3. Ayan, na tuktok para I love you. So yun nga. So pinili ko na lang yung 3 tuktok na sanga kasi medyo mahaba Tapos, syempre parang nahihiya ka pa kasi baka may makakita sa inyo na binabalot mo sa tissue yung mga usbong. So yung iba kinain namin, hinalo namin doon sa food. So yung 3 kinuha ko, binalot ko sa tissue. So, yung habang kumakain ka hanggang matapos talaga pinag-iisipan ko yung uwi ko. Parang wala lang, subukan ko lang. Binili ko naman yun kasama sa binayaran nyo. So, pwede mo namang iuwi, diba? So, Sunday yun, inuwi ko, nilagay ko sa tubig. Then, after 3 days lang, so Wednesday, hindi ko siya tinitingnan nung pagkalagay ko sa tubig nung Sunday. So, Monday, Tuesday, nilagay ko lang siya sa tabi ng bintana. Tapos, nung Wednesday kahapon, naisip ko sila tingnan. Gulat ako, may ugat na mahahaba na. Nakakatuwa So, ang bilis pala niyang, mag-ugat kahit sa tubig lang. Water propagation. Mapapatubo pala kahit yung mga maigsi lang na usbong or yung mga sangang maigsi lang, yung mga top cut. Nakakatuwa. So, pakita ko sa inyo yung mga, ugat niya. Pali ngayon, Thursday. So, mas humaba na yung mga ugat niya. So, pakita ko sa inyo. So, ito na nga yung mga cuttings natin. Pakita ko sa inyo yung mga umugat na. Yan. So, kagabi, ito yung chinek ko na una. Kasi nung pagsilip ko, nagulat ako ito yung may pinakamaraming ugat. Pero lahat sila actually meron na. So, ito yung una kong nakita. Diba? Napakahaba ng ugat. Nakakatuwa. So, kahapon, hindi pa to gantong kahaba. May picture ata ako. Pero, ngayon, parang, mas, ang bilis humaba. Hindi naman doble, pero, mas humaba na siya compared kagabi. Grabe aggressive pala yun. Tapos, ayan, sa katawan din, madami din siyang ugat. Ayan, ay lang mag-focus. Ayan. Di ba nakakatawa? Para talaga siyang balbas pusa or cat whiskers. Pag nilagay po kasi sa tubig yung mga balbas pusa, mabilis mag-ugat yun, mga ilang araw lang. Pati nga yung kulay ng stem niya, medyo ma-violet, parang balbas pusa.
Kaya nakakatuwa, ano. Akalain mo yun. Yung pagkain lang na, ay yung gulay lang na nakita mo sa kinakain mo, mapapatubo mo pala. Nakakatawa. Tapos yung iba din, tingnan natin. Kagabi, wala pang masyadong ugat tong, ay maigsi pa kagabi eh. Pakita ko yung picture ng dalawa. Tapos ngayon, ang bilis na rin humaba nito oh. Kakatawa. Tapos yung isa din, oh, meron na din, pareha sila oh. Oh, ang galing. Kakatawa. Oh. Simpleng gulay lang sa pagkain mo eh. Napatubo mo pa. Ayan. So, ganun lang pala kadali. I therefore conclude, madaling ang paugatin yung Thai basil sa tubig. Kahit kaparanggot lang, kapraso lang, mapapatubo mo siya. Siguro kahit sa lupa, ito, baka madali rin itong patubuin. So, pero naisip ko kasi sa tubig muna kasi wala akong ready pagtataniman eh. Tsaka testing lang naman. So, yun. Tsaka mataas yung kumpiyansa ko na mag-uugat siya sa tubig. So, ayun, tama nga. So, I think, tatanim ko muna tong, tignan ko kung isan to, itatanim ko muna sa lupa. Tapos, titingnan natin after, siguro sa linggo, ganyan, okay? Ayan, so, naisip ko, isasalin ko na lang dito yung dalawang cutting. Iwanan ko na rin isa. Dalawa, dilalagay ko ito para, partner. Okay. Matay na nakatanim dito, di ko alam kung ano. Pero, ang mix niyan, ipa, tsaka ordinaryong lupa yata. Okay? So, itatanim ko tong dalawa na mahaba yung ugat. Sana wag maputol ang ugat. Ayan. O wag kang malalaglag. May sumisirena pa. Alas 5 na yata ng hapon. Sa munisipyo yata. Ayan. Ayan. Nadidinig niyo ba? Ayan. Okay. So, ganyan lang. Medyo wag nating sobrang ilubog. Dapat yung tama lang. Baka mabulok ko yung ating propa. Okay, tapos yung isa naman. Yan, so ganun lang din ang gagawin. Ingat-ingat. Baka maputol ang ugat. Yung hawakan yung pangtatabo natin para maisiksik natin dun sa likod. Okay, so huwag niyo po masyadong didiinan yung lupa at baka maputol yung mga ugat. Okay, so didiligan ko na. Yan, so didiligan na nga natin. Dapat po pa magdidilig tayo, ang gagamitin natin ay tubig Bulacan. Hindi po pwede ibang tubig. Kasi yung tubig Bulacan po, may halong baha. Mas healthy po yung tubig Bulacan. Maraming nutrients. Joke lang. So, yan, dilig na. Konti lang po dilig kasi moist na yung lupa eh. Baka naman po mabulok yung ating propa pag nasobrahan sa tubig. Yan, yung tamang lang, moist. Medyo mabasa lang ng konti pa yung lupa. Okay? So, after nito, ayan, nadiligan na natin. Lalagay ko lang po siya sa area na bright, indirect light. Tapos, update ko na lang kayo after siguro mga 1 week, okay? So, after 1 week, check na natin ang aking Thai basil. Kaya, kita niyo yung binaha kong garden. Ayun, oh. Ayun, oh, buhay na buhay sila. Tara, kunin natin. Medyo maingay dito sa baba. Ito yung nga pala yung isa. Tinanim ko na rin, I think, 2 days ago. So, ito na nga yung ating Thai basil. After 1 week, ikot natin. Tumaas na, no? Medyo maliit lang to nung last week nang tinanim natin eh. Ngayon, ayan, lalo na to. Ang laki na ng tinaas niya. So, parang stable na talaga silang dalawa. Tapos ito ang isa, tinanim ko nung, I think 2 days ago lang. So, pero parang, na din eh. Naging stable na din. Yun, so nakakatuwa, ano? yung basil na nakita mo lang sa nakaserve sa pagkain nyo eh, pwede palang itanim yun, pwedeng i-propagate. Ayan, ito yung pruweba. Kakatuwa eh, diba? So hindi ka na kailangan bumili ng bukod na basil na buhay. So pwede, if ever lang naman mapunta ka sa isang kainan na may sineserve pala mga fresh na basil, pwede mo subukan pala silang itanim, and then ayan, mapapatubo pala natin. So I therefore conclude, madali lang palang patubuin yung mga Thai basil kahit mismo direkta galing sa pagkain. Kakatawa, okay? So that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, i-click mo na ang like button, mag-subscribe sa aking channel at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated pag may bago akong video. Again, thank you for watching. God bless! So yun na. Kasi parang masyadong maigsi yung mga mid-cut or yung bandang gitna. So yun. Tsaka syempre, wala naman akong ayun, so naisip ko, cut na lang yung,
So yun, kaya so long story short, yun nga, so pinakatuwa. Tapos yung isa din, diba yun, hirap mag-focus. Bale ngayon, Thursday na, so mas humaba yung mga usbok mas ano yun, mas healthy po sa ano, maraming nutrients. Ay, mas healthy po